karapat-dapat. Naunawaan ni na Isaías, Pablo at Pedro ang kanilang pagiging di karapat-dapat nang ipamana sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanilang mga kapintasan, pinili pa rin sila ng may kapal. Tayong mga makasalanang naririnig ngayon ay nililingap din ng Panginoon mula sa ating kababaan at inaanyayahan maging kanyang mamalakaya. Pinapaniwala po ng ating pagdiriwang si kayo po ang lahat. ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, sa ikalimang linggo ng karaniwang panahon, tayo ay tinitingnan natin ang ating kalagayan na walang-wala kung minsan. Ngunit kung ang Panginoon ang nagbigay sa atin ng blessing, sobra-sobra naman ang dating nito sa atin. Ito ang pagtawag ng Panginoon kay San Pedro at kanyang mga kapatid at mga kasama niya. Naway makilala natin mabuti ang Panginoon lalo-lalo na sa mga panahon na walang-wala tayo upang tayo naman ay makatanggap sa Kanya ng sobra-sobrang biyaya. Lumulog tayo na mayroong pag-aamin sa ating mga naging pagkukulang. Panginoon, nagkasala po kami sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipadama mo sa amin ang iyong awa at pag-ibig. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Makabilang nawa kami sa iyong mga iniligtas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinasamba
Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga loobing tapat at maaasahan. Sa kagandang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, batid ni Isaías ang kanyang pagiging di karapat-dapat sa harap ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa kabila nito, pinili pa rin siya at isinugo ng may kapal upang ipahayag ang kanyang salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Uzzias, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga sarapin sa kanyang ulunan, at bawat isa ay may 6 na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito: Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kanindig ay laganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling ng mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang saraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang bagay iniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako. Narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa takas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Sa ikalawang pagbasa, sapagkat dati siyang taga-usig ng pamayanang Kristiyano, itinuturing ni San Pablo ang kanyang sarili bilang pinakahuli sa mga apostol. Sa kabila ng dati niyang karahasan, napakita pa rin sa kanya si Kristo at isinugo si San Pablo upang ipahayag ang mabuting balita. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibinigay ko sa inyo itong pinamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12.
Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita din siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan. Kaya maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin, at ito ang pinananaligan ko ninyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo. Sumunod kayo sa akin at kayo ay aking gagawin katambal ko sa tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng dawa ng Genesaret. Pinagkalipupunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasinsira ang kanilang mga lambat. Kaya kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulog, at lumapit naman ang mga ito na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang kilala siya at ang kanyang makasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang pagtawag ni Jesus sa kanyang unang 4 na alagad ang kwento ni San Lucas. Si San Lucas ay may kakaibang estilo ng pagkukwento. Yung pagtawag ni Jesus kay Pedro at magkasama niya sa Ebanghelyo San Marcos, sa chapter 1 pa lang ay tumawag na si Jesus. Para bagang yun ay dumaan si Jesus doon sa kanila, nandoon din sila tabi ng
lawa ng Galilea. Pagkatapos nun, sinabi lang niya, sumunod kayo sa akin at sumunod sila. Gayon din sa kwento ni San Mateo sa chapter 4 kay San Mateo. Kay San Lucas, may mga details kung pagtawag niya. At makita natin ang pagaganda ang ibig sabihin ni San Lucas. Kaya pag babasahin niyo yung Ebanghelyo ni San Lucas, maraming mga detalye yan na hindi natin makikita sa Ebanghelyo ni San Marcos lalo na. Kaya nga, tingnan natin ang mga pangyayari sa pagkukwento ni San Lucas tungkol sa pagtawag niya kay Pedro, kay Andres, kay Santiago at kay Juan. Ganito ang nangyari dito sa Ebanghelyo. Magdamag na nangisda si Pedro at saka si Andres. Wala silang mahuli. Zero. Talagang walang-wala sila. At lalo pang ang pakiramdam nila Simon, Pedro at saka ni Andres ay walang-wala kasi nang dumating sila, maraming mga taong naghihintay. Baka may mabili sila sa kanila. At ano sasabihin na? Wala po. Hiyang-hiyak pa sila. Hinayang na hinayang pa. Wala pa silang kita. At siguro sabi ganon, hindi kayo marunong manghuli ng isda. At isa pa, nang inaayos na nila ang kanilang bangka, dumating pa itong si Jesus. At ang sabi, may huli ba kayo? Obvious ba? Wala. At ano pa yan? Kukunin pa ni Jesus ang bangka ni Simon Pedro, sabi niya, itabi-tabi mo nga doon sa banda roon para mangaral ako sa dami ng mga tao. Siguro naghihintay sila sa iyo, mangangaral ako sa kanila. At nangaral si Jesus. Siguro habang nasa malayo ng kote si Pedro, nakikinig siya. Kaya pagkatapos mangaral ni Jesus, dahil nakinig si Pedro, sabi ni Jesus ay, ilagay mo sa bandang malalim na parte ang bangka mo at ihulog mo ang lambat. Sabi gano'n, hello, wala ka akong nahuli sa gabi, magdamag na. Di ba sabi mo, ikaw ay isang anak ng karpintero, wala ka namang alam sa pangingisda. Bakit mo sasabihin, umaga na, mataas na ang araw, tapos sasabihin mo, ihulog ko yung lambat? Di wala, lalo walang isda. Hello. Pero ano sabi niya? Guro. No? Guro ang tawag niya sa kanya. Pero sabi naman ni Pedro, dahil sinabi po ninyo, gagawin ko. Walang-wala po kami. Kung yan ang sinabi niyo, gusto niyo gawin ko, gagawin ko. At pumalaot si Pedro at sa kanyang kapatid na si Andres. Inihulog ang lambat sa laking gulat nila. Sobra-sobra ang kanilang huli. Nagkakandasira na ang lambat. Tinawagan yung isa pang kasosyo nila sa pangingisda, sina Juan at saka si Santiago. Tapos nang tinawag niya sila, napuno yung dalawang bangka na halos lumubog na sila sa bigat ng kanilang huli. Sobra-sobra ang huli nila. Anong makikita natin sa pangyayari na ito? Makita natin unang-una, may mga sandali sa ating buhay na pakiramdam natin walang-wala tayo. Kasi nakikita natin kung gaano tayo karumi kung minsan. Sa unang pagbasa natin si Propeta Isaías, sabi nga, tinatawag siya, nagpakita sa kanya ang Panginoon. At sabi nga, hindi ako karapat-dapat. Kasi marumi ako. Hindi ako pwedeng makiisa sa napakaganda at napakabusilak na pangitain na ito. Pero sabi ng Panginoon ay inutusan niya yung kanyang mga anghel, ang serafim. At ang sabi ganon, kumuha siya ng baga at yung baga na yun, nag-uusok na baga, inilagay sa kanyang bibig. At ang sabi niya, masusunog na ang lahat ng karumihan mo. Kaya ngayon, malinis ka na. Ang
Panginoon ang nagbigay sa kanya ng kalinisan. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat kasi marumi ako. Nang dumating sa kanya ang Panginoon, binigyan siya ng kalinisan ng pananalita. At kaya nga, nang tinanong ng Panginoon, sino ang isusugo ko? Sabi ni Isaiah, ako po, isugo niyo. Kasi nakita niya, karapat-dapat na siya. Dati-dati, walang-wala, sobra-sobra na ang natanggap niya. Biyaya. Ganun din halimbawa yung kung tutuusin, kung bibigyan pansin natin, yung isang babae na nahuli sa pakikiapid, dinala ng mga eskriba at mga pariseyo sa harapan ni Jesus at sa gitna ng napakaraming tao. Diba sa templo siguro, napakaraming tao. At sinabi, nahuli namin ito na nakikiapid. Makasalanan. Ikaw ba naman ipagsisigawan na ikaw ay makasalanan? Hiyang-hiya ka. Wala ka ng mukha. Alam niyo yung babae na nun, nakayuko na lamang, wala siyang mukha na, walang-wala siyang dignidad na itaas man ang kanyang ulo. Kasi makasalanan, ibinubunyag pa ang kanyang kasalanan. Kaya nga anong ginawa ni Jesus? Sabi niya sa mga taong gusto nang batuhin siya sapagkat ang parusa yan ibabatuhin hanggang sa mamatay ang isang tao na huli sa pakikiapid. Ang sabi lang ni Jesus, ang sino mang walang kasalanan, ang siyang unang bumato sa kanya. Sige, batuhin nyo. Pero ang una, yung walang kasalanan, ilan sila. Alam din nilang makasalanan, hindi lang sinabi mga privacy daw. Pero lahat sila makasalanan din. Bakit yung isa ipinagsigawan pa kung anong kasalanan niya? Dahil sabi ni Jesus, nasaan ang bumabatikos sa iyo? Wala na sila. Ako man, hindi kita babatikusin. Pero sana mula ngayon, magbago ka na. Sakalang mo tumaas ang ulo ng babae na ibalik ulit ang dignidad niya. Bagamat siya nagkasala, siya ay bibigyan ng pagkakataon na makabalik ulit na mayroong dignidad. Pinatawad ako ng Panginoon. Alam nyo, di ba kung minsan pag tayo ay hiyang-hiya kasi alam natin may kasalanan tayo. At ikaw nagsisisi na pag ikaw ay pinatawad, tinanggap ulit na ibalik ang dignidad mo. At ikaw, sasabihin mo, sobra-sobra ang biyaya na natanggap ko. Ganyan si Simon Pedro, nang tinawag siya ni Jesus, ipinakita niya muna kung gaano ang kawalan. Walang-wala si Simon Pedro. Hiyang-hiya siya, wala siyang mahuli. Siya ay isang expert sa pangingisda, pero ang nagturo sa kanya ay anak lang ng karpintero. Karpintero ang nagturo sa kanya mangisda na napakarami. Pero, alam nyo, tuwang-tuwa si Pedro. Hindi dahil sa marami siyang huli. Sobra-sobra itaga. May tuwang-tuwa siya kasi para bagang naibalik yung dignidad ni Pedro. Kaya nga ang sinabi ni Jesus kay Pedro ay, eto ngayon ang buhay mo. Nakita niya na sobra-sobra ang huli at ang sabi ni Jesus, ni Pedro ngayon, dati-dati ang tawag niya kay Jesus ay guro. Ngayon ang sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na tawagin mo yun. Ngunit, hindi yan ang pinansin ni Jesus. Hindi yung walang-wala tayo ang gusto ni Jesus sa atin. Kung hindi, yung tayo ay magbalik loob sa Kanya upang ibigay sa atin ni Jesus ang dignidad natin. Si San Pedro, siya na sumula sa ikalawang pagbasa, alam mo ang sabi niya, Panginoon, ako ay mahina. Alam niyo yung aking kapintasan. Mayroon akong, ang tawag ni, tinik sa laman. Siguro mga kasalanan niya sa laman na parang bumabalik-balik lagi sa kanya.
may kasalanan po ako. Makasalanan ako. Hindi ako karapat-dapat. Alisin na po ninyo para ako ay makapaglingkod sa iyo. Sabi ng Panginoon, hindi ko aalisin yan. Ang gusto ko lamang ibigay sa iyo yung biyaya ko. Sapagkat my grace is enough for you. Sapat na ibigay ko sa iyo ang aking biyaya. Yung aking blessing sa iyo. Kaya nga, sabi ni San Pablo, sabi niya, hindi man inalis ng Panginoon yung kahinaan ko, yung tinik sa aking laman, ibinigay naman niya sa akin ang biyaya. At sobra-sobra ang biyaya na ito. Sabi nga ng iba, pag ikaw ay tumanggap ng biyaya ng Diyos, at alam mong sobra-sobra ang biyaya na ito ng Diyos, huwag kang magtayo ng mas malaking pader. Ang itayo mo ay yung mas mahabang lamesa para makasama mo, ibahagi mo yung blessing na natanggap mo. Tayo kumisa, alam natin, walang-wala tayo. Pero may mga sandali na tayo naman ay sobra-sobra ang biyaya. Mayroong isang nanay ang nagkwento sa akin, kilalang-kilala ko siya. Sabi niya, Father, noong maliliit pa yung mga anak ko, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para matubusan, ko yung pag-aaral ng mga anak ko. May mga sandali na ako ay hindi ko alam. Walang-wala ako talaga. Tapos, uuwi yung anak ko, sabi niya, Nay, pang-tuition, hindi po ako makakapag-isa pag wala akong pang-tuition. Pero sabi ng nanay na ito ay, hintayin ka lang anak, bababa yan, kuminsan 1 oras, 2 oras, pumupunta sa mga kakilala ng mga tao. At ang sabi sa akin ay, alam po ninyo, sabi ganon, ng mga tao, ano-ano lang sinasabi sa akin. Sinasabi, ang dami ko ng utang. Baka hindi ko na mabayaran. Ang dami-dami kong utang. Wala na talaga ako. Pero kinakapalan ko yung mukha ko. Kailangan mapag-aral ko yung aking mga anak. Awa ng Diyos. Kahit ganun po, halos wala kami na makatapos ang pag-aaral ng mga anak ko. Sobra-sobra naman ang biyaya sa akin. Sobra-sobra. Hindi lang nabayaran ko lahat ang utang ko. Nakapunta pa ako sa Amerika. Sabi niya. At na-enjoy ko yung huling sandali ng aking utang. Sobra-sobra. Kaya nga, ang payo niya sa akin, kaya kayo, Father, sabi niya, pag kayo ay mayroon, magbahagi kayo ng blessing ninyo sa iba. At alam ko, sobra-sobra din ang babalik na biyaya sa iyo. Kaya nga, ito yung ating panalangin lagi. Kapag ka dumarating sandali na walang-wala tayo, pakinggan lang natin si Pedro, nagsabi, Guro, kung sasabihin po niyo gagawin ko po. At alam niyo, pag sumusunod tayo kay Jesus, sobra-sobra ang biyaya na darating sa atin. At kung sobra ang dumating na biyaya sa inyo, matuto kayo maging blessing din sa iba. Ibahagi ninyo ang blessing na ito. Ito yung panawagan ni Jesus sa atin. Na tayo ay maging tagasunod niya kahit na kung minsan walang-wala tayo sa buhay. Sumunod tayo kay Jesus upang maging sobra-sobra ang blessing natin. At sa sobrang blessing na mayroon tayo, ibahagi naman natin ito sa iba. Naway, ito ang maging biyaya na tatanggapin natin sa araw na ito at pagyayamanin at ibabahagi sa marami pang sandali ng ating buhay. Walang-wala, pero pag ang Panginoon ang tumawag at sumunod tayo, sobra-sobra ang biyaya niya sa atin.
Tumayo tayo ay pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nalaot sa kinaroroonan ng mga lumaho, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at bubukod sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinipon tayo ng Diyos bilang Kanyang bayan. Lakas loob tayong lumapit sa Kanya upang may sa buhay natin ang ating pagiging Kristiyano. Manalangin tayo, Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, tingin mo iyong mga anak. Upang ang Santo Papa, mga obispari, nakukulang, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Upang sikapin ng mga nagnanais na mamuno sa ating bayan, na alisin ang mga hidwaang dulot ng maruming pamumulitika, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Upang matagpuan ng kabataan ang kalakasang ipinagkakaloob ng Diyos sa mga taong lumalapit sa mga sakramento ng pagkilsunto at Eucharistia. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Upang matagpuan ng mga may karamdaman at kapansanan ang pag-aaruga ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagkalinga sa kanila, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon nila Suarez and Fernando family. At manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa mga kaluluwa nila Lani Patropes, Dante Teresita Patropes, Domingo Patropes, Rodney Borlantatan, Glenda Villanueva, Sharon Reyes, Marilyn Coloso, Catalino Elpidio Coloso, Rebecca Ortiz, Cornelio Pilapil, Baby Girl Pilapil, Tito Bikison, Lucy de la Cruz, Danilo Concepcion, Melodina Palomo, at Angelo Onofre. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Para sa ating mga pansariling intensyon, tahimik tayong magdasal. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na natin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at ng tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nang bubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalugod na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Bilang
Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang karis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging-dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na ang Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Tayong lahat ngayon ay magkaisa sa panawagan sa Diyos na ating Ama. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
kapayapaan iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa akin. Binibigay ko sa inyo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ito sa araw-araw at ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan ito at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikiisa sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Prayer for successful operation of Father Danny Lopez. Lord, you have suited us, saying, do not worry about tomorrow. Thank you that you pour out your Spirit upon us anew each day. Thank you that your grace is sufficient for us within each moment that we live. So we pray for your servant, Father Danilo Lopez, that he would know your peace in his heart, a peace that surpasses all understanding, a peace that guards his heart and mind, a peace that he receives from Christ himself. Lord, as he undergo his operation, come and be present, watching, waiting, moving to help and guard every moment during the procedure. We also pray for the medical team who will perform and assist on the procedures with steady hands, composed minds, clear eyesight, and sound faculties from this day until his complete recovery. We pray all this in the name of Jesus your Son, and through the intercession of our Mother Blessed Virgin Mary. Amen. Prayer for the 2019 Year of the Youth. God our Father, we come together as church, the body of Christ, and through your Holy Spirit, we pray for our young people in this year of the youth. In your great mercy, you sent Jesus, your Son, who grew up as a young man among the youth, became an example for the youth, and consecrated the youth to you. Hear our young people every time they proclaim, we are beloved. We are gifted. We are empowered. During this year of the youth, help the youth of our nation encounter Christ, who always looks at us with love, as he did with the rich young man, the disciples on the road to Emmaus, and those who seek your kingdom. Form us by your Holy Spirit into credible guides for our young people, like Mary Magdalene, witness and missionary of the resurrection, to be in vision, joyfully proclaiming Christ who died and rose again. Nourish us and our young people through your word and Eucharist, so we may always choose to be like you, especially to the least, lost and last. Together with our young people, may we follow the example of our Mother Mary, who says to you, O God, give way to the fulfillment of your divine will. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Saint Pedro Calungsod, patron of the Filipino youth, pray for us. Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkain at inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makipakinabang kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bukas po ay Feast of Our Lady of Lourdes. Sana we pray for all the sick. Yun po ang pandaigdigang World Day Prayer for the Sick. Sa intercession ni Mama Mary, Our Lady of Lourdes. At siyempre sa Huwebes ay Valentine's Day. Sana, alam nyo, ang ibig sabihin ng Valentine mula sa salitang volunteer ay yung strength, yung lakas. Pag sinabi mong be my Valentine, be my strength. Sino ang strength natin? Hindi yung mahal natin, pero hindi sa lahat ang ating Panginoon. Be my strength. At kahit walang-wala tayo, sobra-sobra ang bigay ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin natin sa ating puso at diwa ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.